Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po'y naganap sa totoong buhay. Ang kwentong ito ay nangyari sa lalawigan ng Olongapo. Ito po ang kwento. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Joanna. At dati akong hubadera sa kilalang club dito sa Olongapo. Sumasayaw at nagbibigay aliw sa mga lalaking naliligaw dito sa Medusa Club. Ang kwentong ibabahagi ko ay hindi ko lamang karanasan, kung hindi kwento din ni Venus na kapwa ko din hubadera. Nangyari ito 20 taon na ang nakakalipas. Joanna, hinahanap ka ng suki mong foreigner. Kalabit sa akin ng baklang manager na si Joko. Puntahan mo na. Baka pera na maging bato pa, sabi pa nito sa akin. Oo, sandali lang, sabi ko habang nagre-retouch ng makeup sa dressing room. Pagkatapos ko ay agad akong lumabas upang puntahan ang sinasabi ni Joko. Si Alex. Matagal ng suki ng club na ito at ako lang palagi ang tinitable. Gwapo ito at nasa 40 na ang edad. Isa itong dayo at nagmula pa sa New Zealand. Ang gwapo naman ng suki mo, Jo, sabi sa akin ni Venus. Baguhan pa lamang si Venus at kaka-18 pa lamang. Samantalang ako ay malapit nang lumagpas ng kalendaryo. Kumbaga sa artista, palaos na ako. Magkaganon pa man, ay alam kong may asim pa naman ako. Hindi ako pabaya sa aking sarili at mukha lamang daw akong 20 anyos. Isang linggo pa lamang dito si Venus at hindi pa gaanong sanay. Pasayaw-sayaw pa lamang at pa-table-table lang. Ngunit hindi ito nagpapa-take out na kagaya ko. Ayan ba si Alex? Oo, 1 taon na yan. 1 taon na yung suki ko niyan. Sagot ko naman. Hindi pa ako nakakaupo sa tabi ni Alex nang may nakita akong bagong muka at naghahanap ng mauupuan. Ngayon ko lamang ito nakita sa club namin. At kahit medyo madilim, ay naaninagan ko. Guwapo ito at bata pa. May ilan din itong kasama na nakapalibot sa kanya, na sa tingin ko ay 6 na kalalakihan ang kasamahan nito. Pagkaupo ko sa tabi ni Alex, ay napansin kong sa akin nakatingin ang gwapong lalaki na yan. Titig na titig ito sa akin, habang hititbuga naman sa hawak niya itong sigarilyo. Nung gabing yun, ay 1 oras lang na malagi dun si Alex at umalis din ng club. Pagtayo ko, ay nakita kong katable ng mga lalaki si Venus.
Alauna na ng gabi. Nakaupo lamang ako sa sulok ng bar dahil walang gaanong customer ng oras na yun. Nakita kong patungo sa kinaroroonan ko si Venus. Jo, gusto akong ilabas ni Brando. Pero kailangan pa raw nila ng isa pa. Ikaw na lang. Mas magandang may makakasama ako. Kinakabahan kasi ako. First time kong sasama sa labas. Kailangan ko kasi ng pera. May sakit ang lola ko. Alok nito sa akin. Walang pag-aalinlangang sumang-ayon ako kay Venus. Tumayo ako at sumunod ako sa kanya. Nang magkasundo kami sa presyo, ay lumabas na kami ng club. 2 oras ang binyahe namin bago kami nakarating sa sinasabing lugar ng mga ito. Isa itong private resort. Pagdating dun, ay agad kaming pinasayaw sa harapan nila. At dahil malaki naman ang bayad, ay okay lang. Si Venus ay nag-aalinlangan pa. Ngunit wala rin naman itong nagawa. Nagkakatuwaan pa ang mga kalalakihan habang gumagamit pa ng ipinagbabawal na gamot. Pagkatapos, ay dinala ako sa kwarto ni Brando. 2 oras kaming lumagi dun. At nang pumasok na si Venus, ay agad na nila akong pinalabas. Umupo ako sa mahabang upuan sa labas at nanigarilyo habang inaantay ko si Venus. Napansin ko na halos 3 oras na silang nandoon at napansin ko din na labas-masok sa silid ang 6 na kasama nito. Nagtatawanan pa ang mga ito at naririnig ko pang sinasabing birhen pa daw ang babae. Hanggang sa nakatulog na ako sa pag-aantay habang nakayukyok sa lamesa. Nagising ako sa marahang pagtapik sa akin ni Brando. Mag-uumaga na. Nakauwi na si Venus. Hindi ka na ginising. Saad nito na hindi tumitingin sa akin. Kumuha ito ng sigarilyo upang sindihan. Inis akong tumayo at saka nagsalita. Grabe naman yun. Hindi man lamang ako ginising. Himutok ko. Kamagala, papahatid na lang kita sa driver ko. Sambit ni Brandon. Napansin ko ang mga patak ng dugo sa damit niya at maging sa braso niya. Gusto ko sanang itanong, pero hinayaan ko na lamang. Habang nasa biyahe kami, ay nakatulog ako. Naramdaman ko na lamang ang paghinto ng van sa madilim na lugar. Bumaba sila at naramdaman ko na parang may itinapon sila na bagay sa labas. Napansin ko ding nasa tabi kami ng isang bangin. Ngunit dahil na rin sa antok na nararamdaman ko, ay hindi na ako nagtanong pa. Bakit pa ako mag-uusisa? Hindi ko naman natrabaho yun. Pagkababa ko ng van, ay hinawakan ako sa braso ng isang lalaki na kasama sa naghatid sa akin. Basta't manahimik ka lang. Walang masamang mangyayari sa'yo. May diing sambit nito. Hindi ko naman na binigyang pansin pa at inintindi ang sinabi nito. Nakaalis na ang van, ngunit nakasunod pa rin ako ng tingin. Papasok na ako ng apartment nang may tumawag sa akin.
Jo, pwede ba ako dito makitulog? Nang lumingon ako, ay si Venus yun. Nagtaka ako kung papaanong nalaman ni Venus ang bahay ko. At ang isa pa, akala ko ba'y nakauwi na ito? Pero hinayaan ko na lamang. Oo naman, halika na! Niyaya ko siya sa loob. Pagkatapos kong maglinis ng katawan at humiga na ako, ay ganun din naman si Venus. 2:00 ng hapon nang ako'y nagising. Pagbangon ko ay wala na si Venus. Marahil ay umalis na ito nang hindi na nagpapaalam pa. Nang pumasok ako sa Medusa Club, ay nakita ko kaagad si Venus sa may dressing room. Nakaupo ito at parang may inaantay. Tinanong ko siya kung kanina pa siya naroon. Malungkot nang umiti si Venus sa akin at tumango. Mukhang may problema yata ang babae. Nakaupo lang ito doon at hindi na nagsasalita. Pagkatapos kong mag-ayos, ay lumabas na ako sapagkat number ko na. Narinig ko pa ang pagtanong ng aming manager sa bouncer kung dumating na raw ba si Venus. Nung may ka-table naman na ako, napansin ko naman sa isang sulok si Venus. Nakaupo sa bakanting table at nakatingin sa gawi ko. Kaya napakunot noon naman ako kung bakit naroroon ito at hinahanap ng manager namin. Kapag wala kasi kaming ka-table, ay naroroon lamang kami nakatambay sa isang silid at doon pipili ang mga customers. Nang sumunod na gabi, napansin kong hindi tumitable si Venus. Hindi ko rin siya nakikitang sumasayaw. Basta na lamang ito nakaupo sa isang sulok at nagmamasid sa lahat. Marahil ay naapektuhan ito ng hulinet ng customer dahil hindi talaga ito sumasama sa labas. Nang makita ko siya muli sa dressing room, ay binati ko na siya. Nagtanong ako kung okay lang ba siya. Ngunit hindi siya sumagot. Maya-maya ay tinawag na ako ng aming manager. Joanna, may naghahanap sa'yo sa labas. Brandon daw. Tawag sa akin ng aming manager. Nakita ko ang pagtalim ng tingin ni Venus nang lumabas ako. Malayo pa lamang ay nakita ko na ang nakangising si Brandon habang papalapit ako. Labas naman tayo. Magsama ka rin ng isa pa. Yung fresh para ayos, sabi nito sa akin. Wala kaming bago eh. Si Venus na lang, mabilis kong sagot. Pagkadinig niya nun, napansin ko ang pagbabago ng timpla ni Brandon. Si Venus na lang. Pag-uulit ko pa at sinabi sa kanya. Hindi kumibo si Brandon at biglang binago nito ang usapan. Nagbago ang isip nito at sinabing sa susunod na araw na lamang daw. Pagsapit ng 4:00 ng umaga ay nag-aabang na ako ng masasakyang jeep. Nang may sasakyang biglang huminto sa harapan ko at nang bumaba ang mga ito ay grupo ni Brandon. Pero wala si Brandon mismo. Niyaya nila akong sumama sa kanila. Ngunit tumanggi ako sapagkat pagod na ako at inaantok na. At gusto ko nang umuwi upang makapagpahinga.
Pero pinilit nila ako. Hinawakan ako sa magkabila kong braso at hinatak papasok sa van. Nang bigla din nila akong binitawan. Pagkatingin ko, ay kita ko ang takot sa kanilang mga mata habang nakatingin sa likuran ko at nagmamadali silang sumakay sa van at mabilis na pinasibat ang van. Nagtaka naman ako sa ikinilos nila. Anong nangyari sa mga yun? Nagtatakang tanong ko sa sarili dahil bigla na lamang nila ako pinakawalan. Nawala ang takot na nararamdaman ko kanina at napalitan yun ng pagtataka. Joanna, lumayo ka sa kanila. Papatayin ka nila. Boses iyon na nagpalingon sa akin. Nakita ko si Venus at nasa akin likuran. Venus, kanina ka pa ba dyan? Sunod-sunod kong tanong. Umiling ito at saka sumagot. Ikaw nang bahala sa lola ko. Joanna, huwag mong pababayaan ang lola ko. Sabi nito sa akin na labis kong ipinagtaka. May problema ka ba? Tanong ko. At ngayon ko lamang din napansin ang kasuotan ni Venus. Bakit parang paulit-ulit lamang? Venus, mag-uumaga na. Umuwi ka na. Uuwi na rin ako. Mag-iingat ka ha. Tanging nasabi ko na lamang sa kanya bago ako sumakay sa jeep na pinara ko. Kumaway pa ako sa kanya nang makasakay ako. Napansin ko na pinagtitinginan ako ng ilang kasama ko sa jeep. May ilan pa akong katabi na lumipat pa ng pwesto at lumayo sa akin. Anong nangyayari sa mga to? Nandidiri ba sila sa akin? Tanong ko sa sarili ko. Ngunit hindi ko na lamang pinansin pa. Hanggang sa nakauwi na ako. Sunod-sunod na katok ang nagpagising sa akin nung araw na yun. Paglabas ko, ay may mga pulis na. Nasa labas ng bahay. Bigla akong kinabahan. Inimbitahan nila ako sa police station dahil daw sa kaso ng isang chop-chop lady. Hindi ako nakapagsalita. Naguluhan akong bigla. Pagdating sa presinto, ay agad nila akong pinutakti ng tanong at gulat na gulat ako. Si Venus? Si Venus po ba? Patay na! Paano nangyari? Kasama ko lamang siya kagabi. Imposible yan! Protesta ko. Natagpo ang patay si Venus Cruz sa loob ng isang maleta. Putol-putol ang katawan at itinapon sa bangin noong isang gabi. Napag-alaman namin na ilang araw na siyang patay bago siya natagpuan. Nagimbal ako sa sinabi ng pulis na yun at kinilabutan ako dahil lagi kong kasama at nakikita si Venus. Sa bahay pa nga ito natulog nung umaga na hinatid ako ng grupo ni Brandon. Magsabi ka ng totoo. Ikaw ang huling kasama at isang grupo ng kalalakihan ang kasama niya bago siya nawala ng gabing yun. Tanong pa ng isang pulis sa akin na maririnig ang galit sa kanyang boses. Bigla akong nanginig. Pinagtagpi-tagpi ko sa utak ko ang pangyayari. Ang mga patak ng dugo na nakita ko sa damit ni Brandon
At ang pagtapon ng mga ito ng isang bagay nun, nang ihatid nila ako. Ang sabi ng mga ito ay umuwing mag-isa si Venus. At lahat ng iyon ay sinabi ko sa mga pulis. Hanggat hindi sila nahuhuli, ay isa ka sa mga suspect. Kung totoo ang mga sinasabi mo, bakit ginawa nila kay Venus yun? At bakit ikaw, nakasama rin, ay buhay? Paano may papaliwanag ang mga to? Matapang na sabi ng pulis sa akin. Sa totoo lang, hindi ko rin alam. Hindi ko alam kung bakit nila ginawa yun kay Venus. Nakatulog ako nun sa pag-aantay at hindi ko na alam ang mga nangyari. Nakulong ako nun at hindi ko alam kung paano ko ipagtatanggol ang aking sarili. Bigla akong nagkaroon ng pagsisisi sa buhay ko. Mabuti na lamang at walang umaasa sa akin. Bigla akong naalala ang lola ni Venus. May sakit daw yun, ang sabi ni Venus sa akin. 3 araw akong nakulong. At nang makalaya ako, ay natuwa ako dahil si Alex mismo ang tumulong sa akin para makalabas. Nahuli ng mga pulis ang grupo nila Brandon at umamin ang mga ito sa pagkakasala nila. Ayon sa mga ito, ay palagi silang pinapakitaan ng multo ni Venus. At sinabi din nilang nang gabing dinala nila sa silid si Venus ay hindi kinaya ng katawan ng babae ang mga nangyari. Dahil ito ang unang pagkakataon na ginamit siya at napagkatawa ang ipagpasapasahan ng grupo. Pinutol-putol daw umano nila ang katawan ng babae upang magkasya sa maleta. Nagulat ako sa revelasyon ng mga ito. At kung alam ko lamang, ay hindi ko na sana sinabi kay Venus na sumama ito sa customer sa labas upang mas malaki ang kitain nito. Iyon kasi ang palagi kong sinasabi sa kanya. Hindi na muna ako pumasok sa trabaho dahil baka muling magpakita si Venus sa akin sa may Medusa Bar. Natatakot kasi ako. Akala ko'y matatahimik na ang mundo ko dahil nakakulong na ang may sala. Ngunit isang gabi, nakahiga na ako. Ipipikit ko na sana ang aking mga mata nang makarinig ako ng pag-iyak. Mabilis akong bumangon at sumilip ako sa bintana ng silid ko. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko si Venus mula sa labas at umiiyak ito at tinatawag ang aking pangalan. Napalunok ako. Bigla akong napaatras. Naramdaman ko na parang may bumubundol sa likuran ko. Nangangatog ang tuhod ko habang unti-unting lumilingon. Malakas akong napasigaw nang makita ko dun si Venus na duguan. Nagsumiksik ako sa sulok ng kama dahil sa takot. Venus! Tama na! Tama na! Sigaw ko. At mukhang nakinig naman ito dahil biglang nawala si Venus. Kinabukasan, naisipan kong dalawin ang lola ni Venus. At nahabag ako sa nakita kong kalagayan nito. Hirap na ito sa paglalakad
dahil sa rayuma at diabetes. Maga ang kaliwang binti. Wala din ibang mag-aasikaso dito dahil wala na si Venus. Hindi ako nagdalawang isip na dalhin ang matanda sa ospital. Sinagot ko lahat ng gastos. Inako ko na rin ang pag-aalaga dito para naman may makakasama rin ako sa bahay. Simula nun, ay hindi na nagparamdam pa si Venus. Hindi na rin ako bumalik sa club dahil niyaya na akong magpakasal ni Alex. Nagpapasalamat ako dahil mayroon pa palang seseryoso sa akin. Sa ngayon ay 3 na ang anak namin ni Alex at 5 taon na ring patay si Lola Patring na lola ni Venus. Nawala man si Lola sa mundo, ay naalagaan at hindi ko naman ito pinabayaan at marami akong natutunan sa buhay sa mga nangyari noon at mga bagay na hindi ko na inakalang mangyayari. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag, pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating tagapakinig, sa lahat po ng ating mga subscribers, sa lahat po ng ating mga silent listeners, sa lahat po ng ating mga OFW listeners sa buong mundo po. Maraming salamat po. At sa lahat po ng mga nagpadala po ng kwento, maraming salamat po. At kung hindi rin po kalabisan, kung hindi po, please don't skip ads po. Napakalaking bagay po nito sa amin. At kung meron pa po kayong libreng oras, maaari po bang pakibisita rin po ang channel po ni Boss BK, ang Boy Capre Aswang Diary. Napakalaking bagay po. Kapatid po natin yan sa pagsasalaysay. Magaganda po ang mga kwento ni Boss BK. At ang ilan po dyan ay ako po ang may akda. Nais ko lamang pong i-shout out ng Yako Brothers. Shoutout po sa inyo, boss. Maraming salamat po sa pakikinig. At happy birthday po to Oning Vilma, Nika Martin Abdani, from Boss Ronaldo Martin. Happy birthday po. More birthdays to come, more blessings and good health. Pasensya na po, medyo nag-delete po yung pa-shoutout. Happy birthday po ulit. Shoutout din po kay na Ate Alpha, Baby Jeff, Nanay Amor, at sa Mosuela family. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Ma'am Megjanet. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po sa Villanueva family. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Rene Villanueva. Happy birthday din po kay Boss Leonsky Gibe. Boss, happy birthday po. More birthdays to come, more blessings and good health. Shoutout po sa iyo, boss. Shoutout din po kay Ma'am Renelyn Abraham. Shoutout po kay Boss Romeo Alvarez, dyan po sa may San Jose del Monte, Bulacan. Maraming salamat po sa pag-abang po sa ating mga kwento. Shoutout po sa inyo, Boss Romeo. Shoutout din po kay Boss Jun Tomas. Shoutout po sa iyo, boss. Shoutout din po kay Boss Ruel Verano from Banawa, Cebu City. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Jun Tupas. Shoutout po sa inyo, boss. Shoutout din po kay Seth Letran. Boss, shoutout po sa inyo dyan. Seth Letran, dyan po sa may Qatar. Shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Boss Leonsky Gibe. Shoutout din po kay Ma'am Annabeth Apruebo. Shoutout po kay Ma'am Annie Villoya. Shoutout din po
Shoutout din po kay Boss Anthony Fidelis dyan po sa may Doha, Qatar. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Joel Christian Cataluna. Shoutout po. Kay Boss John Moises Bungkawil. Shoutout po sa inyo, boss. Shoutout din po sa King Solomon Game Farm dyan po sa may Tawid, Maasin City, Southern Leyte. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Feli Raimundo Rivera. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Real Mix Vlogs. May time po kayo, bisita na po ang channel po ni Boss Real Mix Vlogs. Shoutout po sa iyo, boss. Shoutout din po kay Ma'am Julie Ruel, kay Ma'am Raquel Punsalang, Ma'am Melania Ruel. Shoutout po sa inyo, sa family niyo po. Shoutout po. Boss Loreto Ihaan Jr. Shoutout po. Sir Ron Pilapil dyan po sa Kentucky. Shoutout sa iyo, boss. Boss Liay Estoque. Shoutout. Boss Edison Velasco. Shoutout. Boss Rodney TV. May time po kayo, bisita na po channel po ni Boss Rodney TV. Vlogs niya po sa mountain bike. Shoutout din po kay Boss Red Rosal. Nag-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays, and Sundays. May time po kayo, bisita na po sa channel niya. Boss Lady B 73 dyan po sa Texas. Shoutout po. Boss Ed Uy. Shoutout po. Boss Dimpos Yumi. Boss, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Liza Arcega. Shoutout po. Ma'am Ivy Standian, shoutout po. Boss Rochelle Abillar, may time po kayo, bisita ng channel po. Rochelle Abillar po. Ma'am Melanie Passion, shoutout. Ma'am Milagrosa Lok, shoutout. Boss Nonoyski, shoutout sa boss. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey, shoutout sa iyo. Boss Mad, shoutout po. Boss Lord Olivar, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jesse Joshua Castillo, shoutout po. Ma'am Maya Flores, shoutout po. Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liano, shoutout po. Ma'am Michelle Cedron, shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Boss Ron Ron and Ma'am Lenny Fish, shoutout po sa inyo. Sir Reynaldo Silong, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. Boss Psychic Scorpio, shoutout po. Ma'am Marianita FL, shoutout po. Boss James Channel, may time po kayo, bisita na po channel po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Maya, boss, shoutout po. Boss Leonardo Manalo, shoutout po. Boss Yumi Cotton TV, shoutout sa boss. May time po kayo, bisita na po sa channel, Yumi Cotton TV. Boss Yoreski Escalona, shoutout sa boss. Boss Jopay Bertuto, boss, shoutout sa Ate Peng, shoutout po. Ma'am Elaine Almera, shoutout po. Boss Supremo Proxky, dyan po sa Cavite, shoutout sa boss. Ang Bless na Baka, shoutout po. Ma'am Christian, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kaya, Sir Alex of Southern Mindanao Creepy Experience, shoutout sa iyo, sir. Boss Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asilar, shoutout po, dyan dito sa UK. Boss Edward Malilin, boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Eliza Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby, kay Ma'am Milagros Gonzalez, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sai 1986 Vlog, may time po kayo bisita ng channel, Sai 1986 Vlog. Boss Young's Life, shoutout. Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss Mslack, shoutout. Miss Jabel, shoutout po. Boss Choji D, shoutout. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Selena Rawato, shoutout po. Boss Francis Maula, shoutout po. Boss Stacy Vlog, dyan po sa Spain, shoutout po. Boss Mary Tales, may time po kayo bisita ng channel po ng Boss Mary Tales. Ma'am Mirna Buo, shoutout po. Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po kayo sa kalapati, bisita po sa channel po ni Boss Kamandag Pigeon TV. Ganun po kay Boss Titan Love TV. Boss Diggy and George, mahilig po kayo sa bedtime stories, bisita lang po sa channel po nila. Boss Horseshoe TV, mga vlogs po nila sa Japan, bisita lang po sa channel. Boss J Palo, shoutout. Boss Pedro Tampo, shoutout po. Ma'am Maria Lizel Barro, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa iyo, sa family po, sa husband niyo po. Boss Camelo Aroy, boss, shoutout sa iyo dyan, sa mga taga Southern Leyte. Kay Boss Jesse ang Manuel at Horror Stories, may time po kayo bisita lang sa channel niyo. Boss Nico, shoutout sa iyo, boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erica Tijano, shoutout po. Boss Angie Tatifuco, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cono, shoutout po. Boss Freya Sword, shoutout sa iyo, boss. Boss Resi Madrid, shoutout po. Lutong Bahay ni Ming, shoutout.
Boss Wency 66, shoutout po. Boss John Reyna Zacate, boss, shoutout. Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. Kay Ma'am Shirley Carillo, shoutout po. Sa mga hindi ko nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time. Kung naibigan po ninyo ang ating kwento, pakihit lang po ang like button, pati din po subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming salamat.